the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Every Saturday from 1 to 2 p.m. Let's all listen to your TDJ Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Hello, good afternoon. It's 1 o'clock once again on the first Saturday of the month of May 2024. And all about safety. Nandito po tayo para bigyan kayo uli ng mga kaalaman. At alam nyo, init na yung the weather, mga diskusyon, at yung ating pong nangyayari sa ating West Philippine Sea. Basically, I think we are at world war. Meron na tayong gera, pero sa salita lang. And we would have a guest ngayon, ang aking kaibigan, si Engineer Ronnie Dagal. And condolences. And my father, rest in peace, who was joined our Creator last 30th of April at about 8 p.m. So, Daddy, I know na nandiyan na kasama mo yung mama, so hope will be there. So, nandiyan na ba si Ronnie? Wala po si Ronnie? Sabihan ko na po. Yeah, more or less tayo ngayon. Ang ating topic ngayon the oil and gas, nuclear environment, and Hawks Energy Services. Ngayon ang ating pong guest, wala pong iba kundi si Engineer Ronnie Dagal. Dagal. Yes, Bakit Dagal. Pasensya ka na, Ronnie, medyo minsan na na-stammer lang ako siguro, pero si Engineer Ronnie Dagal, yung CEO, trainer, head research team sa offshore oil and gas at HSE, Safety and Environment Training Center ng O3GHE Oil and Gas, Ito po. Magandang hapon sa iyo, Engineer Dagal. Good afternoon sa inyo, sa lahat na nakikinig sa iyo sa program mo, at my condolences to you, And we're ready for another exciting Q&A. Ano ba ang topic? Sabi nung secretary mo, ano daw topic? Sabi ko, anything oil and gas, nuclear, Yes. LNG, environment, Hawks energy sources. Okay, in order to elevate, increase the knowledge of HSE engineers. Yung HSE, baka hindi nila alam, health, safety, and environment. Yung isa namang katumbas yan sa kabila is occupational safety and health. We are here to increase their knowledge, develop critical thinking skills. We love educational debates, and as I always said, science is our basis always. Yes, hopefully nga Go ahead. Yes, gusto nga sana ni Kat Tatlong Hari at ni iba pang mga katunggali mo before about the essence of the importance of nuclear energy kasi marami na nga tayong naririnig. So, ano ba opinion mo sa nuclear energy? What is your opinion? Pero bago mo sagutin yan, ang programa po nito na All About Safety is brought to you by JLF Project International Inc. Mga experienced riggers, crating and transport contractors, and JLF Project Training and Assessment Center. Kung gusto nyo pong sa mga test skill about rigging and lifting, cranes and everything. So, go ahead, Engineer Dagal. Ano po inyong opinion about nuclear energy? Mainit na topic ngayon yan kasi yung isang company dito sa Pilipinas, yun, senior ko sa iyo,
gusto daw mag SMR, which is the small modular reactor. Oh, pag-aaralan daw nila dapat sa 2028 daw mag-start na. So kailangan alam mo yung mga hazards niyan. Unang-una, madali mo lang naman mag-aralan eh. Yung nga palagi natin sinasabi na sa ASEAN, wala naman nag-express ng interest diyan sa small modular reactor. But anyhow, maganda siyang debate. Kasi bakit? Matututo yung mga pros and cons. Ang problema natin, yung mga ating mga engineers at saka yung mga may masters, may PhD ay lumabas eh. Wala, tinan mo. Subukan mong imbitahin kasi maganda magkasubukan dito eh. Kaya nga ini-improve natin ang level ng education din natin kasi bakit nagkaganon? Mhm. 5 taon ka sa engineering, nagtrabaho ka sa abroad, alam mo yung, well, nagtrabaho ka rin sa oil and gas. Ako, oil and gas ako, 30 years. Eh bakit wala lumalabas? Para man lang makapag-usap tayo, maglabasan tayo ng knowledge. Walang masabi sa nuclear, ay lumabas. Eh Mhm. PhD ka eh. Pagka PhD ka at saka MSc, kailangan lumalabas ka whenever there are important issues like energy issues or hawks, energy sources, lalabas tayo. Eh, sa totoo lang, Jay, ako lang ang lumalabas. Oh, dapat kung Yeah, ako lang, wala marami nang kayo na bibigyan ng talk. kontra sa akin. Ano, Go ahead. ano nga opinion mo, Engineer Dagan? Is it safe? Hindi safe. Hindi safe yan. Alam mo, sa pag pinag-aralan mo yan, pero open na tayo sa discussion, hindi safe yan. Unang-una, yung small modular reactor, when it comes here, sabi nga nila, hindi na i-construct, i-deliver. That is 99% unsafe eh. Ang findings ng mga experts dyan eh. 99%. Okay? Kaya walang umo-order eh sa Southeast Asia. Sa ASEAN ka magbe-base. Dapat ang unang-unang order niyan is Singapore. Malaysia is not ordering, Singapore, Indonesia is not not interested. Bakit? 99% unsafe. Ako nga 100% unsafe yan eh. Bakit? Kasi after its services, its full life, it will become a high-level waste, high-level nuclear waste, which until now, the science has no answer on how to deal with it. Oh, paano? Ngayon, pag-usapan natin yan. Small modular reactor, gawin natin malaki. Nuclear power plant, yung malaki, 1,000 megawatt. Kasi yung sinasabi mo, mga 300 megawatt lang yan eh. Pwede rin, 50 megawatt, yung SMR. Tapos meron tinatawag si Bill Gates na natrium. Eh, wala na, canceled na yun eh. Natrium is natural uranium. And the other one is no scale. Wala rin. Eto na, didiretso ko siya. Ang findings ng mga experts yan. Alam mo yung Bundugel? Walang kinabukas. English yun eh. Eh, alam mo na, hindi naman tayo masyado sa English na Bundugel. Walang kinabukasan yan. It will not, in English, we call it will not come into fruition. Hindi mangyayari yan eh. Bakit? The whole of it will become a nuclear waste after its useful life. Now, yung Bataan Nuclear Power Plant, napakasarap i-debate niyan. Masarap. Unang-una. 2024 ngayon. Kailan ba siya dapat? Ano tayo science lang wala tayong names of, alam mo naman, iniwasan natin. I don't like to talk about that politics, religion, and self-personal opinion. Science. 1986 hanggang ngayon, 2024. Ilang years yan? 38 years. Tama ba? Okay. Since the beginning, okay. Ang fuel niyan, kasi ang nuclear power plant, ilagay na muna natin sa 1,000 megawatt, halimbawa. Pero 620 lang yan. 660, 620, 600. Okay. Ang 1,000 megawatt has a fuel of, kasi alam mo, tuntua sila, yung daw pellet, which is only 10 grams. Kita mo naman, Maliit lang. Has a power, yes, power of 17,000 cubic feet of gas. Okay? And, or 4 barrels of oil. 1 ton of coal. Impressive. Pero hindi mo sinasabi na ang laman nun ng nuclear power plant is 18 million pellets. Times mo ng 10 grams. Isa-isahin natin. Di ba? 1 gram equals 1,000 gram equals 1 kilogram. 1 kilo. 1,000 kilogram is 1 ton. Metric ton tayo
Kasi dalawang ton, isang tones, isang tones which is tons, and tons which is short ton. Long ton tayo, long ton yun, metric tons. Okay. Cancel, multiply, cancel, ano lalabas? 180 tons. 180 tons of Yes. waste. Meron kang sekretary yan. Bilisan natin ha. Okay, ayun na. So, yung 24 year, so yung 2024 from 1986 is 38 years. Every 2 years nagpapalit ka 1/3 of that 180 tons. Anong 1/3 ng 180? 60, di ba? 60. Tama? Okay, 60 60 tons. 60 times 19. 60 times 19. 1114. Ako na agad eh. 1140, yes. 1140 tons. Mm. Kung 1140 tons yan, saan mo ililibing yan? Walang libingan eh. What I'm saying libingan is how will you bury? It will be in the cool pool. It will be in the cool pool all its life. What about the foreign countries? Tapusin natin. Sige, reserve mo yung question mo. Ano yung susunod mo question? Sabi mo may 1,400 o 1,140 tons. How about the other countries like South Korea? How do they bury their... Wala sila. Wala. Ito, analyze na natin. Wala nga eh. Ito na, nasa cool pool ka. Every 10 years, pinapalamig mo yan. Papalamigin mo yan. Tapos, saan mo lalagay ngayon? Above ground na. Pagka mag-above ground ka, dry cask. CASK. Magkano yun? $2.5 million ang isa nun. Ilalagay mo. Interim yun ha, interim. Kasi nga wala kang permanent waste, nuclear waste, high nuclear waste repository. Wala sa mundo. Magsabi ka naman superpower, wala. Kaya ine-elevate natin ang mga engineers at saka mga PhD, sama na natin para mag-usap-usap tayo ng ganito. Tutulungan natin ang mga taong ang mga engineers ma-educate. Paano yan? 10 years. So, ano nga yan? 38 years na. Nakakatatlong taong ka na dapat ilalagay mo na sa $2.5 million per one dry cask. Mahirap pa makuha yung ano niyan. Mahirap pa makuha ang mga materialis niyan. Paano magiging mura? Tapos, halimbawa natin, hypothesis lang, yung na magkakaroon ka ng nuclear waste repository. Magkano ang presyo? Nung unang-una tayo nakita, yung unang interview mo sa akin, $4 billion. Ngayon, $21 billion eh. Paano magmumura kuryente? Ang bilis ng appreciation eh. Ha? Ang bilis ng appreciation. Yan ang problema nila ngayon. 21. Pati yung SMR, ganun din. Dati 4 billion, tapos unang muna 6 billion sa 9 reactors, tapos biglang tumaas na naman siya. At unsafe pa. Ngayon, eto yun eh. Ang Philippines is an archipelago. Di ba? Sa Luzon, ilan ang bulkan mo? Sa mundo na lang, unang putsa natin sa mundo. Ang mundo, well, of course, we have millions of volcanoes, but there are 1,350 active volcanoes. I hope you're getting me. 1,350. Sa Pilipinas, how many volcanoes do you have? Pinatubo. Yun ang alam ko, pinatubo. How many? Pinag-aralan na yan eh. We have 300 volcanoes. How many are active? 300 active volcanoes. 50. We have 300 volcanoes. We have 50 or 52 active volcanoes. Punta ka sa Luzon. Ilan ang volcano dito sa Luzon na active? Taal, Mayon. Ilan? Huwag na nating identify ilan. Ikaw 24. nakakalam. Ilan? 24. 24. Dami. Paano tayo? Paano ka? Pero ang contention din, Ronnie. Ang question natin. Ronnie, sandali lang. Sige. Ang contention naman doon naman, kasi wala nga sila, di ba? Yung hindi ka nandito, ang contention nila, since 1986, was there a major disaster along the Bataan area?
Yan, palaging Wala tinatanong yan. naman daw eh. Wala, no? Gantibay, no? Yung structure yun. Ngayon, eto nga yan eh. Di ba, pag pinigyan ka ng bahay, tatanggapin mo ba agad? Titignan mo kung merong ano yan. Meron bang ano yan? May mga crack. May mga Hindi crack. mo alam, may baka mga walang sound. permiso yan. Walang permiso yan. Hindi, pinatanggal Okay. ka pa. Di ba? Ngayon, ang sabi mo, matibay. Oo, napakatibay. Magpunta ka doon. Lahat hahangaan mo. Eh, hindi ganun ang risk assessment. Ang risk assessment sa umpisa, di ba? At environmental impact assessment, sa umpisa yon ginagawa. Ipakita mo sa akin, 1975, 76 ginawa yan. Kasi sa science, engineering, ang risk assessment in the nuclear power plant runs 5 years. Eh kung 5 years ginawa mo ng whatever year it was, ima-minus mo lang yung 5 years. O, nasaan? Hahanapin mo. Ikaw ang engineer, ikaw ang pipirma eh. Tapos hindi mo hahanapin yun. Ay lalo tayong bababa sa ranking sa college niya, sa education. Hinahanap yan. Tapos bago mo pirmahan, nasa ng pag-aaral. Pag-aaralan mo pa ulit yan. Eh kung ngayon nakatayo na yung bahay mo, tapos saka mo pag-aaralan yung bahay mo. O kaya yung anong factory dyan, anong planta, saka mo pag-aaralan, nakatayo na. That is not So in the you mean to engineering say science. that the Bataan nuclear plant was erected, established without an engineering soundness? Eh dapat pinapublish nila. Pinapublish na anong year. Kasi di ba nag-debate ako kay Mr. Dr. Tatlong Hari. Ayun, no, si Kat. Binigay niya sa akin 1979. Hindi lang hinahanap ko. Tinayo yung planta 1976 eh. Oh, paano? College boys pa tayo nun. Ano no? College boys pa tayo nun. Hindi pa tayo mga engineer nun. First year ako sa Mapua. Paano tayo ano niyan? Kaya kailangan mo ng study. Lahat naman may study dapat eh. Oh, ano pa about Bataan Nuclear Plant? Oh, ito na lang eh. 'Di ba nung sumabog yung Chernobyl, yun eh generation 1. Okay? Kasi ang Bataan is generation 2. Ang generation 1 nung sumabog, ang na-damage, ang contaminated area nun is 150,000 square meters. 150,000 square kilometers. Okay. Oh. Laki ah. Anong area ng Luzon mo? Almost the same. Hindi, 110 ka lang. Maliit pa. Oo, 110,000 square kilometers ka lang. Ito, Luzon. So, when something happens with the Bataan nuclear plant, we in Manila, we in Cavite, we in Laguna, in Bicol would be affected. The whole of Luzon, dali ka. Pero ang kontra diyan maganda. 'Di ba nung ano ko kay Kong Mark, ang ganda ng ano niya. Hindi, ano yan, merong containment structure. Yes. Ang galing eh. Ang galing, 'di ba? Pero sabi sa kanya, kahit kanino, hindi naman mo pwedeng i-compare yung foam as your example as to nuclear radiation. We don't have to experience that explosion to know the hazards. Unang-una, alam ko agad kung ilan ng reading ng radiation sa loob. 300 sievert. 300 sievert? Kung ikaw ay hindi nakapag-aral sa training ko, ay wala kang alam. Ano yung 300 sievert? 300 lang pala eh. 1 or 2 sievert lang. Sorry to say patay na tao eh. Okay. Tapos paano ka papasok doon? Siyempre, pag nagkaroon ng ganong event, magkakaroon ng tinatawag na exclusion zone. How much will be your exclusion zone? Sa Chernobyl, 30 miles. Di sa atin, aabot na mga 50. Di aabot ka sa Maynila, exclusion zone. Circumference yun. May nag-comment na kagad eh. Go ahead. Ronnie, may nag-comment na kagad. Yes. He's also an engineer like you, a mechanical engineer like you. Naging get ko siya. Isa siya sa una dapat ng mga trabahador, si Engineer Juanito Tupas. Ang sabi niya, the nuclear power plant is unsafe daw, sinasabi mo, but you don't know the principle of nuclear energy. Yan ang comment niya sa'yo. Okay. Yan. Pwede mo pakisagot lang, what is the principle of nuclear energy? Anong principle? Ang principle, ang ginagamit dyan is nuclear
uranium fuel to generate power. Nandito ka sa Luzon, engineer ka, gusto mo ng nuclear. Ang tanong sa'yo, how many countries are there in the world? That 200, uses- 197. Yes. Mhm. Since 1954, ayan, makinig yan. Yan, yung sino man yan. Kahit sino. Ang may nuclear lang is 31 countries. 31 out of 200. Ilan lang percent yun? Isipin mo, 1954 pa. Ano na ngayon? 2024 na ngayon. Walang ano eh. Hindi tumaas eh. Paano mo masasabi na maganda yan? At saka ang sabi mo, ayan, gustong-gusto niya ng nuclear. Malinis. Tama? Walang carbon dioxide. O, pag umatid ka ng course ko, malalaman mo mga hazards. Ito ngayon, kung totoo yan, na malinis, efficient, lahat na positive, sabihin mo. Cheap. Ano sabi? Cheap. Cheap. Oh, cheap. Unang-una, yung chip mo, siguradong hindi. Bakit? Sa permanent nuclear waste repository mo, $21 billion agad eh. 21 Oh, ano pinag-usapan natin? Yung kanina, bago ko sabihin to, gusto mo. Kung talagang totoo ng mga malinis yan, cheap, ang galing mo, although ikaw ay tatawag na fourth world country, sabihin natin magaling ka. Ba't ayaw ng mga 167 countries na magkaroon ng nuclear? Hindi mo ba naiisip? Ang ganda yan eh. Ayan, gusto mo i-debate ko yan. Debate kami niyan tatanungin ko sa kanya, sinabi nung isang I don't want to say the names of the politicians, but he said, ito ang sabi niya ay ang nuclear power plant magpo-produce daw ng nuclear. Yan, hindi niya masagot yan eh. Yan yung sinabi mo pangalan, hindi niya masagot eh. Ang sabi niya, pinaplano pa lang eh. Sasabihin mo hindi to, hindi niya alam ang sagot. Pagka ganyan mga basic, biro mo, may nagsasabi sa'yo gagawin nuclear weapon. Paano makakagawa nuclear weapon dyan? Unang-una, wala yan sa plano, pero tsaka kung gagawin mo, malabo yan. Mag-enroll ka, malalaman mo. Ang sarap niya pag-usapan, and I appreciate. Thank you for that one who asked the question. No? Gusto ko yung ganyan, mga mag-uusap tayo. Go ahead, ano pa? May sagot pa rin siya. Yung nuclear fusion daw ang principle. Second, the Bataan nuclear power plant was certified safe by IAEC, International Atomic IAEA. Energy Commission siguro yan. Administration. Okay. Ano rebuttal mo doon? Sinertify nga ng isang body, Unang-una, mali na naman yung kanyang pagkakaintindi. Bakit magiging fusion yun? Fission yun. Yung fission nga, fission. Nuclear. Ako mali. Ano ba sabi niya? Ikaw mali. Fission nga yun eh. Failed technology nga eh. Ano ba yung fission? Luma na yan. It splits. Yun lang yun. Tapos certified by? Sinecertified daw ng IAEA. IAEC. Isa lang naman tanong ko. Show us the risk assessment and the environmental impact assessment. Environmental impact assessment started 24,000 years ago. Risk assessment 1969. Kailan ba ginawa yung planta? 76. Sabi mo 1976. 6. Pakita mo lang at saka date. At saka kung ikaw, pumunta ka doon sa PNRI, tingnan mo yung date, ikaw mismo. Ako, tanong ko na lagi yan eh. Ano ang date? 79. 76 mo ginawa yung planta eh. So, katulad yun, Boss Ronnie, we are basically in a world war with China. Kasi doon ang kinukunan natin doon yung ating natural gas, di ba? Doon sa may Batangas, somewhere. Hindi na yata tayo pwedeng mag-drill doon dahil China would not allow us. Anong ating alternative? Ano ba yan? Word, salita, war, no? Hindi naman salita. world war. Salitang war, lagi naman may ganyan. Ngayon, ang sitwasyon naman yan, nung araw, nung 1989, because BNPP was mothballed, yung administration that time, nakakuha ng malampaya gas. Yes. Dinevelop yon. Siyempre, yung administration that time will last only up to 1992. Yung sumunod naman na administrasyon, dire-diretso ang construction noon.
di ba? Tapos nagbigay Okay. siya ng gas ng January 1, 1992. Nagbigay siya. Okay. Hanggang ngayon, nagbibigay siya 400 million cubic feet. Now, she's giving 3,211 megawatts dito sa Luzon. Ngayon, noong 2013, pinaglaban tayo ng isang administrasyon para dito sa, yan, sinasabi mo, sa West Philippine Sea, yung tinatawag na Sampaguita or Recto Bank na sinasabi ni ex-Justice Carpio na Carpio. meron tayong amount of reserves of gas and oil and gas there. Yes, that's true. Pag sinabi mong probable, proven, possible, probable, proven, meron yung tinatawag na 55 TCF, trillion cubic feet. Yung Malampaya mo, 4 lang yun, ha, tandaan mo. Ito, sinasabi ni Justice Carpio, 55. Oh, sabihin na natin medyo kami, pareho kami ng Ngayon, sabihin natin 50%. Probable. Probability. Ay di, ilan na yon? 55 divided doon, nasa 25 ka na. Sabihin mo na lang na possible. Sa lagay mo sa 10%, di 5 trillion. Abi, ang tagal noon. Pinapanalo ka noon ng ano yan? UNCLOS o ITLOS ba yon? International UNCLOS. United Nations blah blah blah. Yeah. Something like this, no? This is a lawyer's game. I only play engineers and science game. Ngayon, 2016 yon, July 12. Dapat sa'yo yon. Ang laki nun. Alam mo kung gaano yon sa 55? It will last around, bibigyan kita ng 200 years. Mahina pa yon. Buong Pilipinas yon, ha. Ito, itong Malampaya mo is only Luzon. Kaya nga nandun sa Batangas sa mga power plants, started yan ng Ilihan, Santa Rita, San Lorenzo, San Gabriel, and later on, noong 2016, yan, binabalita ko na sa inyo, Avion. Hindi, San Gabriel pala yung latest, yung Avion, yung dati pa yon. Ginawa yun noong 2015. Tapos, aside from that, mga ilang megawatts yung 545 megawatts o 500 na lang. Tapos nagkaroon na naman nung at the same year yung coal-fired power plant. Ano yun? Another 400. Yun lang Malampaya. Nakapagbigay sa yung 2,700 nung 2002. No? Ano yun? Compare mo sa Bataan. Ang si Bataan 600 lang. 600 megawatt. Yep. 600 binigay sa ito 2,700. Sige, tuloy-tuloy yung tanong kung sino mga welcome now, yan. The Malampaya plant is still generating 2,700 megawatt. Lampas na. Sabi ko nga sa iyo 3,211. Kaya lang that is ang power requirement natin dito sa Luzon is siguro mga 7,000 ngayon, summer 10,000 megawatts. Oo. Ang Singapore is only 78,000 square kilometers. Ang kailangan nila 14,000 megawatts. Laki. Ito naman 110,000. Sila kailangan nila nuclear. At saka kung yung nuclear, yung SMR, sabi mo malinis, talagang very hangang lahat na non-positive. Dapat ang Singapore bibili niyan. Di ba? Yun bakit nga hindi? Unsafe nga pinag-aaralan nila, hindi lang sila, sa ASEAN, yung buong ASEAN. Indonesia, Malaysia, Brunei, Cambodia, Laos, Thailand, Vietnam, Myanmar, Philippines. I remember may sagot sa iyo sa isang mga katunggali mo Sabi nila kasi ang Singapore is an oil producing country. Same as Malaysia, an oil producing country. Indonesia is oil producing. At the same time, it is the second largest producer of geothermal. Yun ang mga sinabi na. Hindi ko alam yung Vietnam, kung bakit walang nuclear ang Vietnam. Yun ang sinagot nila sa iyo, yung mga bansang yun. Kaya hindi magno-nuclear. Dahil unang-una, mahal din daw. Akala ba mura? Anyway, ang Singapore, correction, hindi siya nagpo-produce ng oil and gas. Wala yan. Meron silang tinatawag na Pulau Bukom, yun ang Shell refinery. Meron naman siya Jurong Island, andun yung LNG storage tanks sa Jurong Island. May pipeline sila. Tapos may mga
solar sila, ganyan. Tapos alam pa, Malaysia, Indonesia, timo wala. Mga oil Kahit producing country raw yan. Doesn't matter. Kasi the reason why the world wants nuclear is because they want to reduce the carbon emission by 2050. That's why in the COP28 in the UAE, ang topic nila is 2050, nadagdagan pa nga ng 3 2053 na eh. Ngayon, yung target natin is pababain ang CO2 emission or carbon emission. So ang solution is yun, yung nuclear daw. Sinabi din sa COP. Alam mo ang very unfortunate, what would you call it? Very unfortunate, or sabi niya yung ano ba 'yon? Kasi December 7 nagkaroon ng maraming isdang namatay sa Japan, lumutang, thousands of fish floated up. Tama-tama sinasabi nila mag-nuclear. Produkto yun ng, pag-usapan natin ng Japan. Nung last year, August 23, 2023, dinump nila yung kanilang water, rejected water sa Fukushima. Ang laking problema yun. Ang laking problema. Unang-una, kung nasubaybayan mo yan, kung pinag-aralan mo, sorry for the word, but this is the truth. Dininay ng Japan, matagal na dininay. Tapos, inamin din bandang huli. We have captured 62 radioactive substances, sabi niya, except for tritium. Ayun, kasama ngayon yan, dinidispose sa dagat. Tapos hindi lang yun. Meron pa pala siyang tinatawag na cobalt, kasama pa rin. Okay, tamo na. Dinidispose niya sa dagat. Ano yan mga liquid effluents. So that's why the fishes were dead because of that dumping of water from Fukushima? Ay, nasasabi ng mga pati ako nasasabi ko rin yun. Kasi bakit walang international roar there? Walang malaking na ginagawa. Meron ba? No, di ba China tsaka yung ang China talaga Korea. Korea. Pati tayo kasi nga yung yung Pacific Ocean, doon madadump yun eh. Tapos yung Chernobyl, di ba lagi natin binabanggit, umabot yung radiation nung sumabot hanggang sa Norway. 2,400 kilometers yun. Ikaw mula Apari hanggang Hulo. Anong distance? 2,100. 2,100. Lapit. Yun ang mga pag-aaral dyan. Wala kang lusot. Anong advantage? Go ahead. So, paano natin mapupunahan to, Engineer Dagal, paano tayo makakuha ng cheap energy? Coal is also becoming expensive. Oil is expensive. And when there is an oil embargo again, sabi nga nila, we will have a disaster once there is an oil embargo pag lumaki daw yung away dyan sa Middle East. Anong rebuttal mo doon? Hindi, yung may OPEC naman nire-regulate nila yung nire-regulate nila yung yung price or yung output production. Talagang ganoon Kaya yun, meron tayong mga tinatawag na alternative energy, renewable, meron tayong geothermal, yung tayo. Kaya nga, ilan ang bulkan natin? Yun dapat ang kaso wala rin daw nakukuha Geothermal, merong solar, tayo merong wind. Go ahead. Merong wind. Geothermal, I think, would be ang most successful niyan ang most successful niyan is yung sa Los Baños, yung Macban. At saka yung Bacman dun sa Bicol. Oo. Meron pa sa Leyte may okay doon. Geothermal nga tayo We once was number 1 sa geothermal. Ngayon mga ranking mo mga 3 or 4. Kasi nga we are an archipelago. And if you study science, how are archipelagos formed or created? By explosion or by eruptions of volcanoes.
I see. Kung ikay pala puro eruption volcano, talagang wala. Indonesia, ganun din. Ang Indonesia, ganun din. Kaya Archipelago laging rin yan. Kaya hindi sabog sila doon. makapag-nuclear eh. Go ahead. Hindi siya naman. Pero, ewan ko ha, babatiin ko lang, Ronnie. Alam mo naman, pag binabati ko, Siyempre. dumadami yung ano, di ba? Mm. Si Jam Jam, shout out. Jerry Gonza Flores II, puro question mark. Si Juanito Tupas is actively Yan. engaging us, ano, si Engineer Juanito Debate. Tupas. Yan, si Marvin De Leon, si Arnold Emia, si Engineer JP Batan, si Engineer Martin Godinez, si Bobot Magsale, at si Norsiger Maliga Muhammad. Yan, mga safety officers yan na nakikinig sa atin. So, I think they're getting yung sinasabi mo na maganda yung binabanggit mo. Talagang if you, alimbawa, kung ikaw ngayon, ito pa pala yung ating si inyong mga kadugo mo to, si Emerson Martinez Terra, no? Pero ikaw Mapua, sila UST. Pero mga taga Petron ito, corporate safety manager ng Petron before. So tatanungin ulit kita. So, given all of this, talagang halimbawa, wag na tayo talaga mag-nuclear because of the expenses and the unsafeness ng itong power plant na to. Nobody could change your opinion on this, Engineer Dagal? Kasi nga nasa ring of fire ka. In your country is in archipelago, which are created by volcanoes. You have 300 volcanoes. Active is 52. Ito na lang ang logic. Sino naka-invento ng nuclear power plant? Who is the father of nuclear power plant? Kilala mo ba? Hindi, si ano ba? Enrico Fermi. Enrico Fermi of Italy. Question. Enrico Fermi. Enrico Fermi of Italy. Italian yun, Italian. Ang tanong, sa Italy ba may nuclear? Check mo agad sa internet. Mm-hmm. Tapos, ilan ang volcano sa Italy? Ilan ang active volcano sa Italy? Hindi ko alam. Tatlo lang. Bakit walang nuclear? Tapos ikaw dito, 300 ang volcanoes mo, 52 active, you are an archipelago, gustong-gusto mo. Kasi aasenso ka mo sino ang bansa. Ano nangyari sa Ukraine? Minus the war, minus the war. Pero alam mo ba kung gaano katagal bago ka makapag... Yung nuclear daw, mga ganyang disaster na sila, mga old technology. Ngayon daw di ba sinabi ni Congressman Cuangco na may bago ng technology, how to confine it. Pag halimbawa nag-meltdown, there will be another thing na i-contain ito pag nag-meltdown. Hindi ba totoo yun? Sasagot na ako, ha? Okay, go ahead. Totoo yun. Meron pang containment. Yung nga pinag-usapan natin kanina, yung building containment. Contented ka na ba? Meron ka nun? Di dapat bumili ng lahat ng bansa sa mundo. Lahat. 197 countries sa United Nations. Mag-nuclear na kayo dahil ito pala, safe, Yun lang. Kasi, bakit? Pag pinag-aralan mo yan, yung ilalim yan, andon. Sa loob niyan, tapos pwede pang lumalim yan sa ilalim. Okay. It will go rock bottom. Tawag nila dyan yata yung elephant foot. Radioactive yan. Alam ko nga rin kung gaano kalakas ang radioactive readings dyan Radiation reading dyan. Alam ko 300 siebel. Natututo na yung iba Ito pa pala. May sagot sa'yo si Kat 3 hari noon. Sabi Engineer Ronnie, sabi niya, Engineer Ronnie, you are always exposed to nuclear radiation when you go to the X-ray, when you go to yung mga sa television. There are so many things that you're always exposed to radiation. Why fear it when the nuclear power could really help our country? Anong sagot doon? Hindi mo yung nagsabi na yan, doktor yan, di ba? Or nag-graduate sa US. Yes, pinag-aral yan sa US. Yeah. Yes. Hindi mo ba alam pinagkaiba ng ionizing radiation at saka non-ionizing?
Ang pinag-uusapan natin dito sa nuclear is ionizing radiation. Yung non-ionizing, wala yan. Gustong-gusto ko nga yun eh. Kaya nga sabi ko sa iyo, I am a pro-nuclear because every time I come out of my house, I always have 430 or something BTU per square foot per hour of radiation. Gustong-gusto ko, di ba? Kaya nga pro-nuclear ako eh. Oh. Kaya nalalaman ko. Magkaiba yun. Ano bang, at saka kaya nga, yun lang, sa dun lang, malalaman mo na eh. Iba ang ionizing, iba ang non-ionizing. Ionizing radiation to eh. One or two sievert will kill you in no less than an hour. Oh. Live fuel, standing 10 seconds, you will die. Bakit? Ang maganda yan. I enjoyed, no? Yung mga ganyan, mga pro, syempre, kung pare-pareho naman tayong con. At kaso ang problema, lumalabas yan eh. Go ahead, ano pa? So, yung binabanggit din nila, no, yung mas nakaka-pollute yung coal. Kasi sa coal, you have to bring it in ships, tons and tons of ships. Yun naman, pag sinalok daw ganon, you take it out from the belly of the vessel, may mga nahuhulog din daw dun sa sa dagat. And then you now convert it, you burn it dun sa chimney yon. Meron din lumalabas na mga residue doon. Kaya nakakahirap-hirapan. So, mas maganda yung nuclear dahil talagang konti lang ang basically wala. Tubig lang yung steam lang yun eh. Ang ganda, di ba? Anong hindi nila alam? Every day there are effluents. They are radiological effluents, liquids and gases that comes out of the nuclear power plant operation. Daily yun. Hindi nila alam, ano? Or hindi nila nabasa. Dapat pag-aralan mo. Maganda yan eh. Yung mga estudyante ko, 1 second lang, alam niya agad yung everyday effluents eh. Starting from strontium hanggang doon sa dulo, sa xenon. Dami nun. Estudyante ko yun. Meron ditong nag-comment, Boss Ronnie Meron dito pa mga estudyante mo to, si William Magramo, WA Magramo Scholars. Meron daw sponsored nuclear courses ngayon sa Mapua Graduating Universities, graduating students. Ito mga ano mo to. Congratulations sa mga mapipili niyang scholars. Actually, he will sponsor the scholarship of those 10 students, graduating students to attend O3G HSE. Siya mag-sponsor nun. This year, 2024. And next year naman, oil and gas and environment. It is very important for us to learn environment. So, William Magramo is the sponsor? Yes. Siya magbabayad? Siya magbabayad. What does William Magrano do? Is he a philanthropist? Is he a industrialist? What does he do? Bakit masyadong... chemical engineer yan sa Hong Kong. Chemical engineer yan. Kilala yan sa Mapua kasi nung araw, yan yung according to him, nakakausap ko rin yan, yung 3-in-1 coffee siya nakadiscover. Yun namang 3-in-1 coffee? Oo, nung may year yung sinabi, nakalimutan, parang 1992, hindi naman siya nabigyan ng award. I-Facebook natin yan, Marvin. Invitehin mo yan for ano, you can invite him for this. Eto, ready yan. Yan, susunod na Sabado, yan. Maganda nga kasi, alam mo, sponsor siya, very philanthropist. Philanthropist ang tawag sa ganyan di ba? Yung mga mayayaman din, sponsoran niyo sila kasi yung iba tong course ko Alam mo, susunod kong course, mga ASEAN, military forces, investigators, civilian police, they want to learn more about nuclear and radiological hazards and comparing them to weapons of mass destruction. Bravo, Engineer Ronnie Dagal. Si Engineer Ronnie Dagal po ay matagal ng isang Enero. Yan po mga kaklase niya yung mga big time dyan yung mga
gold medalist dyan sa Mapua, sila Engineer Chito Poblete na naging presidente yata ng Total, sila Engineer Erwin Rabino na mga nanggaling dyan sa Pilipinas Shell, sila Mario Monsalud, marami yan eh. Pero si Mario yata electrical, mga nakilala ko sa Shell. Kaya mga kasama, no? Ito pong programa natin, naging guest natin sila doktor, may doctorate na si Kat Tatlong Hari. Ito sila Engineer Juanito Tupas. Meron na silang web page na Facebook page pala tawag, no? Para sa mga nuclear, pro-nuclear people. Ayan, At invite ito mo, pa, debate tayo, debate. Iyan, no? Pro-nuclear pala, meron eh. Meron din kaming grupo eh, yung umalis ka, yung nuclear GC, oil and gas. Kasama namin doon mga doktor. Ayan, pwede tayo dami na mag-alis. kasi, no? Di balik mo ako, Marvin, ibalik mo ako dun sa group chat ng Oo. oil and gas kasi ang dami Andun, na. mga Alam mo, doktor, mga PME, marami. PhD, yan, doktor nga, MSc, DOE, DOST, PNRI, ayun, nandun. Maganda magkaroon tayo ng educational debate. Yan, makikita mo. maganda. Hindi lalabas, gagaling ang mga Pilipino, hindi yung nasa tinasabi lagi na lowest IQ. Hindi kasi kayo lumalabas eh. Ikaw Alam mo, talaga. kasi sa debate, pagkatahimik ka, isa lang ibig sabihin noon. Ikaw talaga, magagalit na naman sa mga Silence is synonymous to, sorry for the word ignorance. Sa away, silence is golden. Hindi naman tayo nag-aaway. This is educational debate. O, sino bang umaatin ng debate? Wala eh. O, patunayan natin ngayon na meron kang alam sa, eto, tayo lahat. Kukontrahin mo ko, wala naman problema. You don't have to get intimidated. Bakit? Kasi science naman ang pinag-uusapan eh. When you are standing on science, you are standing on solid ground. Pagka yan, katulad niya, no? What is fission? What is, ano ba yan? Mga tanong. Dali. Pro-nuclear ako eh. Kaya alam na alam ko eh. Every day, I think the environment for this nuclear. Go ahead. Sige, titignan natin ulit kung papayag nakikinig siya ewan ko kung naging guest ko to si Engineer Juanito Tupas. From, kadugo mo rin to, from your alma mater. From Debate. Siguro ahead na Education sa'yo. yan No? eh. He's a mechanical engineer also like you. No? And, Go ahead. Ayanin lang natin, malapit na tayo magtapos. We're only about 10 minutes left, no? But ang programa po ngayon, ang All About Safety, meron pong magiting na guest, maalam na guest, si Engineer Ronnie Dagal. Ang ating pong topic is, ito nga po, oil and gas and nuclear environment and hoaxes. Ngayon, tanungin ko naman, ano ba yung future ngayon ng oil and gas? Kung matatalo na ba ng mga renewable solar, wind farm, geothermal, yung mga renewables. What is the future now of oil and gas? Hindi, mixed energy yan eh. Hindi talo. Kundi they are trying to phase out, yes, the oil and gas. Kasi nga, this is a black monster. Nuclear is a white monster. Now, ano importante natin? Hindi yung sa matatalo o mananalo. Ikaw, engineer ka. You are needed by this industry in order to reduce the carbon emission. Okay. Di ba? Hindi yung, ayoko na dyan. Dahil ano yan eh, masama sa kalikasan. O tinan mo, yung ugali mo na yan, hindi ikaw generally, yung naging ugali mo na ganyan, hindi wala ka natutunan. Wala silang natutunan. May tanong nga ako dyan. Sabi ni Donald Trump, he does not believe that coal is the reason why we're having this climate change. Sabi niya, I want coal because it is cheaper than any other source of power. Ano naman ang masasabi mo sa sinabi ni Donald Trump na yon? Mag-aral siya. That is the cause. Coal, oil and gas is the major source of the increase of carbon emission. But engineers' role is to reduce it. Kasi nag-start yan noong 1972. Nalaman nila na tumataas, nagkaroon sila ng mga regulations sa mga Clean Air Act, Clean Water Act. Sa US yon. Tapos gumaya na rin tayo. Okay? Dapat malaman mo rin yan, carbon emission.
how to reduce it. Hindi pwedeng hindi mo alam. Ikaw ang engineer tapos hindi mo alam. Tapos yung mga estudyante ko, mga graduate lang ng mga elementary graduate, marunong lang mag-English. Ang gagaling, talo pa mga engineers O ayun, ano sa Qatar. Hanggang ngayon. Ano yun hindi nakapag-high school, elementary level, marunong mag-English. Inintindi yung course ko. When you say Qatar, you must know what is Qatar, what is the products of Qatar, what are the process involved. Alam mo naman ng mga naandun pagka napahanga mo sa interview. First impression is lasting. Remember, knowledge is power. Education is, information is liberating. Kaya kailangan alam mo. Ang problema, ito nga panghuli dyan Ito panghuli dyan, Engineer Jay Pagka sinasabi mong ikaw ay PhD, Asian engineer ba? O ASEAN engineer. Congratulations. Congratulations. Air as refrigerant. Can you debunk it? Kita mo? Bistado agad Sorry to say. Kasi dapat alam mo yan. Ngayon, kung engineer ka, ako hindi ako makatulog hanggat di ko alam Lalo na, baggage ko yan Hindi, ba't sila hindi ganun? Ayaw mag-enroll. Pero gusto matuto. Gustong kumampi, wala namang bala. Yung mga estudyante ko, sandali lang yan Ligwasan Mars. Ito nga yung isa kang kaibigan, mechanical engineer din, member ng organization, ME umaattend ngayon ng course dyan sa pinagbibigay ng yung PNR ba yun? O yun din, ano ba yun? Nawala sa isip ko. Yung anyway, subcritical assembly. Yung ba yung sabi ko, ng mga inenero mechanical, yung ba yan? Bago na Hindi yun nagbibigay. Hindi, mga society yan. Pareho silang nagtatrain sa akin. Yung mga presidente dyan, nagtrain sa akin. Mga naging presidente. Tuntua sila Anyway, sasabi ko yung ma-attend. Sabi ko, alam mo, yan ma-attend sa'yo. Pa-attendin mo sa debate. Ano sagot sa kanya? Sir, daw hindi nila duty mag-debate. Tingnan mo yung mga sagot na yan. What debate increase critical thinking. Critical thinking is needed by any nation. Kailangan magaling tayo. Tapos hindi ka atin. Susubuan mo lang ng mga maganda to, ganyan. Ganun bang pag-aaral? Di ba sa Mapua, pinatuturo sa'yo, any university, tuturo sa'yo yung pros and cons. Mura alam mo, pagka naging professional ka, you stand on your word. As per science, hindi as per opinion, personal opinion. Ito, hat-hat tayo ngayon. Opinion, kaya lang, may iba lang yung pananaw nila sa'yo. Kasi yung ibang pinag-aralan mo daw, iba naman daw yung pinag-aralan nila. Hindi, ang pinag-discuss natin is oil and gas, nuclear, Hawks energy. Pare-pareho to, isang topic to. Yung mga ibang topic na syempre iba yon. Ito to, oil and gas, nuclear, Hawks energy, di ba? Subcritical assembly training and search, something like this. Yung bibigay. Kalimutan ko na So, halimbawa, may nag-file ng bill sa Kongreso ngayon. Gumugulong na yan. Tinitignan na rin yata ni Presidente Marcos kung research na because of the prohibitive price of oil and other, hindi ko alam kung ano pa yung other things dyan. Iba rin ako. Nagtuturo rin po ako, Mr. William Magramo, nagtuturo rin ako, pero vocational skill. Paano mag-operate ng forklift, mag-operate ng crane, magtayo ng scaffolding, so forth and so forth. Iba ito yung kay Engineer Ronnie Ngayon, sinasabi nga nila sa'yo, paano na yung bansa natin? Kung halimbawa, pwede naman daw mixture. Hindi naman daw nila to sinasabi. Hindi naman daw full nuclear tayo. A mixture of yung sinasabi mo na the regular ones at ito nga, i-mix natin with nuclear energy. Ayaw mo pa rin. Yun nga pinag-uusapan natin Tapos yung isang mix is nuclear. Ang sinasabi nila sa nuclear is unsafe. Lahat ng PEL technology nga yan PEL technology yan PEL technology, wala ka. Kasi yung sinasabi kong PEL technology, isipin mo, dapat sa Southeast Asia,
meron na nagtayo na nuclear since 1954. Hindi lang ikaw, Pilipinas. Dapat sa Southeast Asia, ASEAN, may nagtayo na. Bakit? Lumalabas doon sa pag-aaral, matataas ang IQ nila eh. Oh, di ba? Hindi ako nagsasabi noon. Yung report, pinag-aralan nila eh. Hindi pwede eh. Oh, sino nasa kulelat na IQ? Sabi ko sa iyo eh. Di ba? Sorry ah. So talagang total sa'yo, talagang walang nuclear. Hindi sa akin. Talagang, By science, you cannot. Science has no answer to deal with nuclear waste. Paano? At kaya nga, ito isipin nyo lagi. 15% lang since 1954. Bumababa pa. Ang susunod niya, mawala. Lithuania, ayaw na rin. Belgium, ayaw na rin ng nuclear. Shutting down na rin. Susunod na yung mga Switzerland. In-extend na nga nilang nila kasi nga nagkaroon ng Ukraine-Russian conflict. okay. Alam mo ba ang substitute ng Germany nung tinanggal nila ang nuclear? Tinanggal nila ang nuclear April 15, 1923. Ay, 1923, sorry. 2023. Last year. Last year. Tama. Last year. Alam mo, substitute nila noon nung tinanggal nila, coal. Coal. Oh, ang dumi ng coal. Ako nga rin nagtaka eh. Kasi nga, sabi ko, ba't biro mo, mas natatakot ka sa coal. Tapos ang Germany, which is who are considered as the most brightest engineers in this planet Earth. Yan, sila considered. Yes. Nabasa ko nga, they closed their nuclear power plant and shifted to the regular. Totally. Mark the date. Because April 15, of the fear of a nuclear fallout, gayon, yun ba, ano mo? Ang perception because mo? of Chernobyl nuclear disaster. Kita mo, ang laki ng lesson learned nila doon. Lahat sila shutting down eh. Oh, lahat sila shutting down eh. Ba't ikaw gusto mo? Nakapagtataka. Mabuti sana kung we are the world o nasa first level of IQ tayo. Yung report lumalabas eh. Nasa ilalim eh. Tapos pumangalwa pa sa ilalim ng Cambodia eh. Ayaw kong mag-ano niyan, pero yun ang report. Pero yung mga ganyang mahihirap na bansa, Cambodia, Bangladesh, Myanmar, ano ba may mahirap? Yung mahirap dito. Dati yun, ang Bangladesh, mayaman na yun ngayon, meron silang gas eh. Kakuha ng gas yun. Nepal. Nepal, wala namang ano yan, wala ring oil and gas yan. Wala ring nuclear. Myanmar, nakakuha sila ng gas. Mataas ang IQ ng Myanmar. Na ganun pala, no? Tayo na lang. Pero tayo, yung Vietnam, ating more sa ka-level na natin yan. Hindi, ang taas. Hindi. Ang bilis ng niyan. Pagtaas ng economy ng Vietnam, they have 25 trillion cubic feet. They have 35 trillion cubic feet of gas na discover. So how do they power their industry? Also by coal and renewable? Gas. Oo. Gas pa rin sila. Walang nuclear. Wala. So dito nga sa malapit sa atin, South Korea, Japan lang ang meron at China. Ganun ba? Oo. Wala silang permanent nuclear waste repository. Meron interim. Pag sinabing interim, yun yung sinasabi ko sa iyo, dry cask. Ang dry cask, 150 tons ang kayang i-load nun. 150 tons. Kung ang waste mo is 1,100, divide mo lang 150, di nakaka-6 ka. Ang isa nun is $2.5 million. Hindi pa available yung materials. Interim yun. And later on, magkakaroon ka ng permanent waste repository. Yung sasabi nila, baka makalimutan nila. Sasabihin ko na, yung sa Finland, sa Onkalo, yun ang first nuclear waste repository. Boss Ronnie, bibigyan na kita ng parting words mo. 2:00 na. Papatayan tayo ng ilaw. So kung meron kang mga programa ng incoming classes, right now is the time to invite them. Kasi papatayan na tayo ng ilaw. Sige, go ahead. Okay. O3G HSE, the only oil and gas nuclear private safety training center, HSE, in Southeast Asia. Kita mo. Ang course ko is honored by the Saudi Council of Engineers, yung 6 months international diploma, honored only in Saudi Arabia. Pero pagka na-honored doon sa Saudi Arabia, kahit dito, yun, kahit saan, pwede mong welcome kayo mga engineers, young engineers, pag-aralan nyo ang oil and gas and nuclear and how to debunk hoax energy. Pag hindi mo kasi alam yan, sa'yo, may doubt na sa credibility mo. Kita mo, kahit mga doktor, yung isa,
So Ano every sabi? month meron Ang kang thorium daw klase. pwede. Yes. Every Oo. month meron kang hineheld na klase. Oh, every week. Oh, every month. Every week Kahit kailan. meron. Oh, Pero gabi. walang Pwede. minimum student ganyan. So everybody Sa could enroll. kasi sa ano naman Zoom kahit ilan eh. Tapos eto, Zoom na lang ako eh. Ayoko na mag-office eh para safe. Eh total, ayan, kita mo ganito, open discussion. Ang sarap eh. Advantage sa Zoom, ayan, pwede mo magkape. Ayan, kumakain ka, nakita ka. Walang problema doon. Basta naririnig mo ako. And you have the pen and the notebook. Yes. Kaya maganda, advantage to. Kumakain ako Yes, ng wala content problema dahil yan. kailangan na Kaya magandang senior matuto na tayo tayo. eh. Yes. So, Kaya kita mo, Jay, yung direct pagka-director kasi appointed by the powers of the president yata yung mga ganyan eh. Tapos sasabihin niya, wala daw problema pagka thorium ang gagamitin. Tapos but, wala nga eh, hindi pwede ang thorium na fuel eh. Tapos sasabihin niya, okay. hindi pa daw natetest. Pero, Boss Ronnie, Go pipigilan ahead. na kita. So, Ayan, tinatext na tayo ng studio eh. So, Oo. ito po ang all about safety. Tuwing 1:00 hanggang 2:00, nag-overtime po kami. Binabati ko si Kasilangan Poas, si OSHP Oliver Merced, si Jeffrey Abus Calona, at lahat po na nakinig. And hopefully, sabi nga ni Engineer Ronnie Dagal, sa mga pro-nuclear at itong anti-nuclear, magkaroon ng isang healthy discussion. And we now pick a time. Si kila Katatlong Hari, kila Engineer Juanito Tupas, sila Congressman Marco Wangco, at of course si Engineer Ronnie Dagal. Magkakaroon tayo ng part 2 nito. So, smile and be safe. Salamat po sa pagtanggap ng ating pag-guest nyo, Engineer Dagal. Maganda nga po. See you po, Engineer Ronnie. Okay. Thank you very Salamat much. po. Thank you. Every Saturday, 1 to 2 p.m. Let's all listen to your TDJ Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, plating, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995.